Mga kandidatong senador, binubuo ng partido ng Pangulo, Makabayan Bloc, artista, at pamilya ng mga datihan ng politiko. Pinumpirma po ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na umabot sa 183 senatorial aspirants ang naghain ng certificate of candidacy mula October 1 hanggang October 8, 2024 para sa 2025 midterm elections. Binubuo po ito ng partido ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na sina Senator Amy Marcos, Senator Pia Cayetano, Deputy Speaker and Las Piñas City Representative Camille Villar, Senator Manny Pacquiao, Local Government Secretary Benjamin Abalos Jr., Senate Majority Leader Francis Tolentino, Senator Ramon Bong Revilla Jr., ACT-CIS, Party List Representative Erwin Tulfo, Senator Manuelito Lapid, former Senate President Vicente Soto III, former Senator Panfilo Lacson at Makati City Mayor Abby Binay. Kabilang din sa mga nagpasa ng COC sa COMELEC. Bilang senador ang bumubuo sa Makabayan Bloc na sina Lisa Maza, Jerome Adonis, Jocelyn Andamo, Ronel Arambulo, Gabriela Party List Representative Arlene Brosas, Teachers Party List Representative Franz Castro, Modi Floranda, Teddy Casino, Mimi Doringo, Amira Lidasan at Danilo Ramos ng Kilusang Magbubukid ng Pilipinas. Ilan pa sa mga celebrities na susubok sa pagkasenador ay sina Willie Revillame, Philip Salvador, Jimmy Bondoc at Dr. Willie Ong. Tatakbo muli sa nasabing posisyon sina former Senator Bam Aquino, Kiko Pangilinan at Gringo Honasan, Senator Bato de la Rosa at Senator Bongo, habang sina former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, broadcast journalist Ben Tulfo, Kingdom of Jesus Christ, Pastor Apollo Ibuloy at iba pa bilang mga independente ay kabilang din sa mahigit na 180 na naghain ng COC. Sa isinagawa umanong screening ng COMELEC, lumalabas po na nasa 66 mula sa 183 senatorial aspirants, lalo lang umano ang maaaring maisama sa opisyal na balota sa National and Local Election 2025. Ang naiwang 117 na aspirants ay tila nakitaan umano nila ng ilang problema sa kanilang certificate of candidacy gaya ng over-nominating at pagiging nuisance candidate. Inaasahan umano ng ahensya na sa darating na October 23, 2024 ay makakapagsumite na ang Law Department ng kanila umanong rekomendasyon kung sino-sino nga ba sa aspirants ang matatanggal at mananatili ang pangalan sa balota, gayon din ang paglalabas sa mga maidedeklarang nuisance candidates.